Nagpa siya ang mga mamamayan ng Great Tree Village na magsagawa ng isang malaking pagdiriwang para sa taglagas. Gayunman, nahirapan silang pumili ng magiging tema ng kapistahan. Kahit gaano pa katagal ang kanilang talakayan, wala silang marating na pagkakasundo. Sunod-sunod ang mga mungkahi mula sa iba't ibang panig, dahilan upang maging magulo at magkasabay ang mga usapan. Tahimik na pinagmasdan ni Hirako Makia ang kaguluhan sa loob ng ilang sandali bago niya napagtanto na walang magiging resulta ang ganoong paraan. Kinuha niya ang kahon ng bunutan na dati na nilang ginamit at iminungkahi na isulat ng bawat isa ang kanilang ideya sa maliliit na papel bago ihulog ang mga ito sa kahon. May isa lamang siyang itinakdang pagbabawal, hindi maaaring magmungkahi ng paligsahan sa martial arts dahil alam ng lahat kung gaano kagulo ang naging kinalabasan nito noong nakaraan. Matapos makolekta ang lahat ng mungkahi, bumunot si Hirako ng unang papel. Nakasaad dito ang isang sliding competition. Hindi niya agad naunawaan kung ano iyon kaya ipinaliwanag ni Flora na isa itong tradisyonal na laro mula sa rehiyon ng Balden kung saan ang mga kalahok ay nagpapaligsahan sa pagdaos-dos pababa ng mga burol. Sa unang tingin, inakala ni Hirako na isa lamang itong simpleng laro at tila ligtas naman para sa lahat. Ngunit agad siyang itinama ni Flora. Sa rehiyon ng Balden, isa raw ito sa mga pinakadelikadong palaro dahil napakalalaki ng mga kalahok doon at karaniwan nang nagbabanggaan sila habang bumababa sa matatarik na dalesdis. Ang mga banggaang iyon ay itinuturing pang normal na bahagi ng laro. Dahil sa pag-aalinlangan, muling bumunot si Hirako ng isa pang papel sa pag-asang ibang mungkahi ang kanyang makukuha. Subalit nang buksan niya ito, lumabas na naman ang parehong paligsahan. Dahil dito, napagtanto nilang tila wala ng ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang naging resulta ng bunutan. Agad silang nagsimulang magplano ng mas ligtas na bersyon ng kompetisyon. Ang pinakamahalagang tuntunin ay malinaw, mahigpit na ipinagbabawal ang sinasadyang pagbangga sa ibang kalahok. Kapag may lumabag dito, agad siyang madidiskwalipika. Nang maitatag ang mga patakaran, sinimulan naman nila ang paggawa ng lugar na pagdarausan ng paligsahan. Agad nilang napansin ang isang malaking problema, walang anumang burol sa paligid ng nayon. Upang malutas ito, naghukay sila ng napakalaking hukay sa lupa at ginamit ang lahat ng nahukay na lupa upang makagawa ng isang artipisyal na burol. Maingat nila itong hinubog at pinatibay hanggang sa maging isang maayos na dalesdis. Pagkatapos nito, nagtayo sila ng buong daanan ng pagdaos-dos mula sa tuktok ng burol hanggang sa bahaging may tubig sa ibaba. Inabot ng ilang araw ang buong proyekto. Ngunit matagumpay nila itong natapos. Nang makita ni Flora ang natapos na estruktura, maging siya ay humanga. Inamin niyang higit itong naging maayos kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kanyang palagay, maaari itong maging isang matagalang tradisyon ng Great Tree Village sa mga darating na taon. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng pagdiriwang. Nagsimula na rin ang pinakahihintay na sliding competition. Simple lamang ang mga tuntunin. Sasakay ang mga kalahok sa mga tabla, dadaos-dos pababa ng rampa. At tatama sa tubig. Ang magwawagi ay ang makapagtatala ng pinakamalayong distansya matapos ang pagtalon, katulad ng konsepto ng ski jumping. Si Ran Anan ang unang sumubok. Sa kanyang unang pagtatangka ay hindi siya nakalikha ng sapat na bilis upang makadaos-dos ng maayos. Gayunman, matapos ang ilang pagsubok ay natutunan niya ang tamang pamamaraan at nakagawa ng disenteng pagtalon na nagbigay sa kanya ng kagalang-galang na marka. Sumunod si Daga. Mula pa lamang sa simula ng kanyang pagdaos-dos ay kahanga-hanga na ang kanyang kontrol sa tabla. Habang pinagmamasdan ni Flora ang kanyang teknik at ang layo ng kanyang narating, naniwala siyang maaaring makapagtala si Daga ng bagong record. Kasunod naman si Flora. Dahil sa labis na kumpiyansa sa sarili, nawalan siya ng balanse habang nasa gitna ng kanyang pagtakbo. Dahil dito, napaaga ang kanyang pagbagsak sa tubig at hindi niya natapos ng maayos ang kanyang pagtatangka. Bunga nito, siya ang napunta sa pinakahuling pwesto. Pagkatapos niya ay si Tia naman ang sumubok. Ngunit nang makatalon siya mula sa rampa, inilabas niya ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad upang madagdagan ang kanyang mararating na distansya. Sa kasamaang palad, hindi ito pinapayagan sa kompetisyon. Kaagad siyang idineklara ni Flora na diskwalipikado dahil sa paglabag sa mga patakaran. Si Ru pagkatapos ang sumalang. Nagpakitang gilas siya sa isang kahanga-hangang pagtatanghal.
Hindi lamang niya nalampasan ang kasalukuyang record, kundi nahigitan pa niya si Daga pagdating sa kontrol sa tabla. Labis na humanga ang lahat sa kanyang husay. Ang sumunod na kalahok ay si Senna. Napansin ng lahat na tila nag-aatubili siyang tumalon mula sa rampa. Nahihiya siya dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang pusod. Ilang sandali siyang nag-ipon ng lakas ng loob at paulit-ulit na nagdadalawang isip. Sa huli, nagtagumpay siyang madaig ang kanyang kaba at buong tapang na tumalon. Matapos ang kanyang pagtatangka, pinalakpakan siya ng lahat bilang pagkilala sa kanyang pagharap sa sariling takot. Pagdating naman sa pagkakataon ni Rhea, hindi naging maganda ang kanyang naging pagganap. Nagkamali siya ng paulit-ulit at lubos na napahiya sa harap ng mga manunood. Dahil ayaw niyang siya lamang ang mapahiya, sinubukan niyang hikayatin si Flora na sumali rin. Hinamon niya itong tigilan na ang panonood at subukan mismo ang pagtalon. Noong una ay nagdahilan si Flora na abala siya sa pagbibigay ng komentaryo. Gayunman, hindi tumigil si Rhea sa pangungulit hanggang sa tuluyan na ring pumayag si Flora. Nagpalit siya ng kasuotang panlangoy at naghanda para sa kanyang pagtakbo. Ngunit bago pa siya tuluyang sumugod, gumamit siya ng mahika ng hangin upang dagdagan ang kanyang bilis at mapahaba ang kanyang pagtalon. Dahil labag din ito sa mga tuntunin ng laro, agad siyang idineklarang diskwalipikado. Malaki ang inaasahan ng lahat kay Lastes Moon dahil likas sa kanyang lahi ang kakayahang lumipad. Hindi niya binaygo ang mga manunood. Nagpakita siya ng isang napakahusay na pagtatanghal at lumikha ng napakalaking tilamsik ng tubig nang siya ay bumagsak. Dahil dito, umani siya ng masigabong palakpakan mula sa lahat. Matapos ang lahat ng pagtatangka, inanunsyo ni Flora na opisyal nang natapos ang kompetisyon. Batay sa talaan ng mga puntos, idineklara niyang si Daga ang nagwagi. Subalit bago pa tuluyang maisara ang paligsahan, biglang dumating si Zobuten. Walang anumang babala, sumugod siya sa rampa at nagsagawa ng isang umiikot na pagtalon. Napakaganda ng kanyang galaw at napakalayo ng kanyang narating. Dahil dito, nalampasan niya ang record ni Daga at tuluyang nabago ang resulta ng kompetisyon sa huling sandali. Ilang araw matapos ang pagdiriwang, isang mahalagang yugto sa pagiging ama ni Hirako ang naganap. Nagsimulang maglakad ang kanyang anak na si Alfred sa unang pagkakataon. Pagkarinig nito, agad na lumapit si Ro at labis siyang natuwa. Napagtanto nilang napakalaki na ng ipinagbago ni Alfred mula nang siya ay isilang. Dahil dito, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano katagal bago siya makapagsalita at kung kaninong pangalan kaya ang una niyang mababanggit. Inakala ng lahat na mama o papa ang unang salitang kanyang sasabihin. Ngunit laking gulat nila nang buhatin siya ni Anne at bigla niyang banggitin ang pangalan nito. Agad na natuwa ang lahat sa narinig nila. Dahil doon, nagsimula silang magpaligsahan sa paghimok kay Alfred na banggitin din ang kani-kanilang mga pangalan. Nang kumalat ang balita sa buong nayon, halos lahat ng mamamayan ay nagtipon-tipon upang makita si Alfred. Umaasa silang balang araw ay mababanggit din niya ang kanilang mga pangalan. Hindi nagtagal, naging sentro siya ng atensyon sa buong Great Tree Village. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Fushire sa nayon. Una sa lahat ay nagpasalamat siya kay Hirako para sa lunas na ginawa nila para sa kanyang anak. Ipinaliwanag niyang malaki ang naging pagbuti ng kalagayan nito matapos gamitin ang gamot at labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay ng nayon. Pagkatapos nito ay ipinakilala niya ang mga bagong taong isinama niya upang maging mga residente ng Great Tree Village. Ikinatuwa ni Hirako na karamihan sa kanila ay mga lalaki dahil matagal nang kakaunti ang populasyon ng kalalakihan sa nayon. Mainit niyang tinanggap ang mga bagong dating at malugod silang sinalubong bilang mga bagong kasapi ng komunidad. Ilang linggo bago ito, naghahanap si Fushire ng paraan upang masaklian ang kabutihang ginawa ng Great Tree Village sa kanyang pamilya. Nang malaman niyang naghahanap ang nayon ng mga bagong residente, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na maghanap ng mga taong maaaring lumipat doon. May mungkahi ang kanyang bantay na magpadala na lamang ng mga alipin, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Para kay Fushire, hindi iyon sapat na paraan upang maipakita ang kanyang pasasalamat sa nayon. Ipinaalala ng kanyang bantay na kakaunti lamang ang kusang loob na papayag dahil matatagpuan ang Great Tree Village sa loob ng Forest of Death. Gayunman, alam ni Fushire na bagamat maraming nakatatakot na usap-usapan tungkol sa lugar na iyon, maunlad naman ang pamayanan doon. Dahil dito,
Naniniwala siyang hindi ito kasing sama ng mga kwento ng mga tao. Naglagay siya ng mga paanyaya upang maghanap ng mga voluntaryo. Ngunit walang naglakas loob na sumali dahil sa takot sa Forest of Death. Bilang alternatibo, iminungkahi ng bantay na ialok ang pagkakataon sa mga taong walang tirahan sa kanilang bayan. Dahil may libreng pagkain at tirahan doon, mabilis na nagtipon ng maraming tao at nagpahayag ng kagustuhang sumama. Binigyan sila ni Fushire ng sapat na edukasyon upang matutunan nila ang wastong pakikipag-usap at pakikisalamuha sa mga residente ng Great Tree Village. Maging ang ilang nagmula sa mararangal na pamilya ay inalisan niya ng kanilang mga titulo upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa hinaharap. Nang tanungin siya kung saan sila dadalhin, ngumiti lamang siya at sinabing iyon ang magiging bago nilang tahanan. Hindi niya sinabi ang eksaktong lokasyon dahil hindi niya alam kung paano sila tutugan kapag nalaman nilang nasa Forest of Death iyon. Sa kasalukuyan, humanga ang mga bagong residente nang makita nila ang nayon. Halos hindi sila makapaniwala na maaari silang manirahan doon nang walang bayad. Di nagtagal ay dumating si Mamu at ipinaalam sa kanila na siya ang mangangasiwa sa kanilang pangangailangan. Hinikayat niya silang maging komportable at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Habang nagsisimula silang manirahan sa nayon, napansin ni Hirako na hindi sila sanay sa mabibigat na gawaing pisikal gaya ng pagsasaka. Sa halip na pilitin sila, ginamit niya ang kanilang kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat. Inatasan niya silang magsalin at kumopya ng mga aklat at mahahalagang dokumento. Gumawa rin siya ng mga imprentang pantatak at pinahintulutan silang subukan ng pag-iimprenta sa unang pagkakataon. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang trabaho, napagtanto niyang maaaring magkaroon ng magandang kinabukasan ang industriya ng paglilimbag sa loob ng nayon. Natuklasan din niya na marami sa kanila ang may kakayahang tumawag ng mga espiritu. Dahil dito, naging mas madali ang iba't ibang gawaing bahay at pang-araw-araw na tungkulin sa buong komunidad. Pagkaraan ng ilang panahon, nagdaos si Hirako ng isang maliit na salo-salo bilang pagdiriwang at formal na pagtanggap sa mga bagong residente. Sa gitna ng kasiyahan, napansin niyang natatakot ang mga bagong dating kinari at sa iba pang mga duwende. Naniniwala kasi silang kumakain ng tao ang mga duwende. Agad itong nilinaw ni Ri at ipinaliwanag na isa lamang iyong alamat. Dagdag pa niya, malamang na napagkakamalan lamang ng mga tao ang kanilang lahi sa ibang uri ng nilalang na mas mababa ang tingin niya kaysa sa mga duwende. Upang patunayan ang kakayahan ng kanyang lahi, ipinakita niya ang kanyang pambihirang bilis. Ngunit sa halip na mapawi ang pangamba ng mga bagong residente, lalo pa silang natakot sa ipinakita niyang husay. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng lahat ang pagdiriwang. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng gabi sa pakikipagkilala sa mga bagong residente habang sabay-sabay na nagsasaya sa salo-salo. Subalit hindi nila alam na may isang maliit na kastilyong lumulutang sa himpapawid sa itaas ng kanilang nayon. Sa loob ng mahiwagang kastilyong iyon, may isang misteryosong nilalang na tahimik na nagmamasid sa bawat kilos ng mga taga Great Tree Village habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha.